Magandang hapon sa inyo mga bata! Sino sa inyo ang mahilig sa mga prutas na tulad nito? Sa gulay, gaya nito. Magaling! Tama lang na marunong tayong kumain ng mga ito mga bata dahil malaki ang may tutulong nito para mapanatili tayong malusog at malayo sa anumang sakit. Ano-ano pa nga ba ang mga halimbawa ng masustansyang pagkain? Yan ang ating alamin ngayong hapon. Tara mga bata, samahan niyo ako. Magandang hapon po, Ate Kate. Magandang hapon din, Bensi. Ano po ba ang epekto sa pagkain ng junk foods? Para sa mga bata, yung junk food kasi, kaya natin siguro tinawag na junk food kasi wala tayong nakukuhang sustansya doon. Usually, ito yung mga chichirya, yung mga processed food. So, hindi talaga siya maganda sa mga bata kasi maliban sa mataas ito sa salt or sa asin, mataas to sa oil or fats. Yung iba, mataas din sa sugar or masyadong matamis. So, yung mga ganyan, hindi talaga siya advisable sa mga batang tulad nyo kasi bata pa lang kayong na-expose na kayo sa mga ganong klaseng pagkain. So, hindi rin maganda sa mga batang lumalaki pa lang or yung nagde-develop pa lang yung katawan. Bakit po ito masama sa atin? Actually, hindi lang sa mga bata, kahit sa anong age, hindi maganda yung pagkain ng mga junk foods kasi makain ka lang pero wala kang nakukuhang sustansya. Number 2, yung hindi lang junk foods, pati yung mga processed foods. So, maliban dyan, kasi pwedeng maging precursor, pwede itong maging risk sa pagkakaroon ng mga iba't ibang klaseng sakit tulad ng diabetes, sakit sa puso, tsaka hypertension or yung mataas yung blood pressure. So, yun yung mga iniiwasan natin. So, maganda na sa simula pa lang, sa kabataan pa lang, ay ma-practice na yung tamang pagkain ng mga tamang pagkain. Ano po ang mga dapat po namin kainin? Yan, magandang tanong yan, Bensino. Yung ano ba yung mga dapat nyong kainin? Siyempre, kung ano yung natural foods pa din, yun pa rin ang ating kainin. So, pag mga bata talagang ini-expose natin na kumain ng gulay, ng prutas, kasi ito na yung mga nakakaligtaan ngayon. And of course, kailangan madalas yung pagkain nito kasi sa mga bata, maganda na kumain lalo na yung mga karne, mga itlog, mga mataas sa protina kasi growing pa lang kayo, so lumalaki kayo. So, kailangan nyo ng mga ganong klaseng pagkain para maging tama yung inyong paglaki. So, kailangan maganda rin na yung mga bata maging balance, May gulay, may prutas, yung inyong kanin or yung tinapay, at meron kayong protein or yung protina na tumutulong sa inyo para sa inyong tamang paglaki. Maraming salamat po. Thank you din, Bensi. Ang daming prutas, gulay at maging mga halaman ang nakakain natin para gumanda ang ating katawan. At pag kinain natin ito, siguradong mas magiging malusog tayo. At kung mapapanatili natin ang pagkain nito, malaki ang may tutulong nito lalo sa ating pag-aaral. Gusto nyo bang malaman kung paano? Samahan nyo na lang ulit ako bukas kung naloobin ng Diyos. Hanggang sa muli, dito lang sa Bensi Bibo!